Dear Miss Love, magandang araw po sa inyo, pati na rin sa inyong mga listeners. Ako nga pala si Edward, tubong Pangasinan. 20 anyos ako noon. Second year sa kursong education sa isang pamantasan malapit sa Sampaloc. Nakaboarding ako sa isang lumang apartment. Tipikal sa Maynila, makitid ang hallway, manipis ang dingding at maririnig mo kahit anong ingay sa kabilang kwarto. Sa unit katabi ng akin, nakatira si Ate Alison. 31 anyos, may asawa at anak na. OFW ang mister niya na nasa Middle East. Madalas ko lang siyang makita tuwing umaga, naglalaba o nag-aasikaso ng anak niyang si Billy, 7 taong gulang. Mabait din si Ate Alison, laging nakangiti at palabati. Noong una, simpleng, "Good morning Ate Alison," ang kaya kong sabihin sa kanya. Pero habang tumatagal, mas madalas ko siyang nakakausap sa labas. Doon nagsimula ang pamilyar na pakiramdam. Yung hindi mo inaasahan pero kusang dumating. Isang Sabado, nakita ko siyang may dalang notebook at ilang papel. "Edward," tawag niya, "pwede mo ba akong tulungan?" Anya. Lumapit ako agad. "Ano po yun ate?" "Nahihirapan kasi akong turuan si Biling magbasa eh. Sabi mo, eduk ang kurso mo, di ba? Baka pwede ka namang mag-tutor kahit tuwing hapon lang. Siyempre may bayad." Napangiti ako nang hindi sinasadya. "Walang problema ate. Masaya nga akong makakatulong sa inyo ni Billy." "Salamat ha," sabi niya. "Dito na lang sa amin ha, hapon after lunch." "Opo ate." Kinabukasan, kumatok ako sa pinto nila. Si Billy agad ang bumungad na nakangiti. "Kuya Edward," sabi niya. "Uy, ready ka na?" Sagot ko. Mula sa loob, nakita ko si Ate Alison. Naka-ponytail lang. Nakasuot ng simpleng pambahay, pero litaw ang kakinisan. Grabe, ang ganda-ganda niya talaga. "Pasensya na ha, medyo magulo pa dito," sabi niya. "Walang problema ate, mas magulo pa nga sa apartment ko eh." Naupo kami sa mesa. Habang tinuturuan ko si Billy na magbasa ng simpleng pangungusap, nasa tabi lang si Ate Alison at nakikinig. Paminsan-minsan magtatanong siya. "Edward, paano mo napapakalmang bata pag ayaw magbasa?" Ngumiti ako. "Dapat po hindi mo siya masyadong pinipilit. Bigyan mo ng laro o kaya kwento na gusto niya." Tumango siya. Parang seryoso sa bawat salitang sinasabi ko. "Ang galing mo ha. Si Billy kasi ayaw makinig sa akin." Napakamot ako sa batok ko. Siguro kasi ganito rin ho ako noon. Mabagal din matuto. Pagkatapos ng aralin, inalok niya ako na magmeryenda. "Pasensya ka na, ito lang yung nakayanan." "Ayos lang po ate," sabi ko. Habang umiinom ako, napansin kong nakatingin siya sa kanyang anak na abala sa laruan. "Salamat Edward ha. Madalas kasi ako mag-isa dito eh. Nakakagaan ng loob na may katulong magturo sa bata. Minsan kasi talaga, hindi ko na rin maasikaso sa dami ng ginagawa ko." Hindi ko alam kung anong isasagot, kaya ngumiti na lamang ako. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang tuwa. Para bang gusto kong madalas pang marinig ang boses niyang ganon kakalma. Lumipas ang ilang linggo, naging regular na ang pagpunta ko sa kanila. Tuwing 2:00, naroon na ako dalang ilang gamit. Minsan, si Billy mabilis matuto. Minsan naman, masyadong maikli ang pasensya. Pero lagi si Ate Alison ang unang humihingi ng pasensya. "Pasensya ka na Edward ha. Ganun talaga si Billy kapag inaantok eh." "Ayos lang po," sagot ko. "Normal lang naman yan sa edad niya." Kapag natutulog na si Billy sa sofa, kami na lamang ni Alison ang madalas na magkausap. Nagkukwentuhan tungkol sa trabaho ng asawa niya, sa hirap ng pag-iisa, sa mga bayarin
at sa araw-araw niyang buhay. Hindi madaling maging nanay na parang tatay din, sabi niya. Pero alam mo, mas mahirap talaga kung wala ka nang kasama, wala ka pa rin makausap. Napatingin ako sa kanya. Buti po, nasanay kayo. Siguro, pero hindi naman ibig sabihin nun okay lang. Hindi ko napigilang ngumiti. Ilang taon na ho ba si Kuya Joe sa abroad? Tanong ko. 4 na taon na rin. Ang tagal na ho pala. Tama. Ang tagal na. Ganon katagal na kung walang dilig, alam mo ba yun? Natawa ko sa sinabi niya. Masyado siyang prangka. Isang hapon, dumating ako ng medyo maaga. Kumatok ako pero walang sumagot. Nakabukas naman ang pinto, kaya sumilip na ako. Nandiyan po ba kayo, Ate Allison? Sumagot siya mula sa loob. Pasok ka, Edward. Saglit lang at nagsasampay ako. Anya. Pumasok ako at nilapag ang gamit sa mesa. Ilang sandali pa, bumalik siya. May dalang tuwalya sa balikat, pawisan pero nakangiti. Pasensya na ha, naisip kong magkusot ng konti bago ka dumating. Gumiti ako. Okay lang po, total maaga pa naman. Tumigil siya sandali at parang nag-isip. Edward? Po? May sasabihin sana ako eh. Medyo kinabahan ako. Ano po yun? Kung sakaling may mapansin kang mga chismosa dito sa apartment, huwag mo nalang pansinin ha. May ilan kasing kung ano-anong sinasabi eh. Kasi raw, madalas kang nandito. Ganun ho ba? Medyo nahiya ako. Pasensya na ho kung nagmumukhang ganun. Tumawa siya. Hindi, ayos lang. Ang problema kasi, mabilis maglagay ng kulay ang mga tao. Naku, sanay na ho ako sa ganun. Pero alam ko namang wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Saglit lang, pero sapat para mapatigil ako sa paghinga. Salamat, Edward. Nakangiti niyang sabi. Pag-uwi ko, hindi ko maalis sa isip ang tingin niyang yun. Hindi ko sigurado kung may ibig bang sabihin yun. Kinabukasan, kakarating ko palang galing school noon nang narinig kong tinawag niya ako sa labas. Edward! Anya. Lumabas naman ako. Hawak-hawak niya ang notebook ni Billy. May exam pala si Billy bukas eh. Pwede ba kitang kulitin ulit mamayang gabi? Gabi po? Tanong ko. Oo, mga 7:00. Hindi ako agad nakasagot. Pero sa loob ko, alam kong oo ang sagot ko bago pa man ako nakapag-isip. Sige ho, 7:00. Ngumiti siya. Salamat ulit, Edward ha. At nang gabi ngang yun, habang naglalakad ako papunta sa unit niya, dala-dala ang notebook ni Billy, hindi ko alam kung magtuturo lang ba talaga ako o kung may ibang matututunan akong hindi nakasulat sa kahit anong libro. 7:00 ng gabi nung kumatok ako sa pinto ng unit ni Ate Allison. Dala ko ang notes ni Billy. Handang ituloy ang pagre-review. Maayos ang paligid ng apartment. Tahimik na ang unit sa paligid. Karamihan ng border ay nasa kanya-kanya ng silid. Pagbukas ng pinto, siya agad ang sumalubong. Pasok ka, Edward. Kaso, nakatulog na si Billy. Pero sabi ko naman sa kanya magre-review kayo ulit. Baka maya-maya lang magising yan. Tumango ako. Ayos lang ho. Walang problema, Ate Allison. Nakaupo kami sa maliit na mesa. Ilang minuto pa lang pero halata akong hindi talaga ang pag-review ko kay Billy ang pakay niya. Nakatingin lang siya habang nag-aayos ako ng mga gamit. Para bang may gustong sabihin sa akin pero hindi niya masabi. Pero maya-maya lang. Alam mo, Edward, sabi niya, ang bilis ng matuto ni Billy mula nung ikaw yung nagturo. Napangiti ako. Magaling po kasi siyang bata, kailangan lang talaga ng pasensya. Pasensya? Ulit niya na parang nag-isip. Buti ka pa may ganun. Ako kasi madali na akong mainis. Napatingin naman ako sa kanya. Hindi po halata Ngumiti siya. Hindi na ako nakasagot. Pinilit kong ibalik sa pag-aaral ang usapan. Gusto niyo bang tingnan yung spelling activity niya? Tanong ko. Tumango naman siya, pero hindi naman siya tumingin sa papel.
Nakatingin lamang siya sa akin. Matagal, direkta, at may kung anong init sa mga mata. Edward, mahinahon niyang sabi. Naalala mo ba yung sinabi mo nun? Yung alin po? Yung sinabi mong matagal mo na akong hinahangaan. Parang biglang kumabog ang dibdib ko. Oo naman, sagot ko na halos pabulong. Hindi ko naman binabawi yun eh. Natahimik siya saglit. Bakit mo naman ako hinahangaan? Tanong niya. Hindi ko po alam eh. Basta tuwing nakikita ko kayo nagsusumika para kay Billy, parang gusto ko kayong tulungan, kahit sa maliit na paraan. Gusto kong makita kayong masaya. Nagtagal ang tinginan naming dalawa. Walang salita, pero malinaw ang nararamdaman ng isa't isa. Parang pareho naming alam na may mali, pero wala namang gustong umatras. Unti-unti siyang tumayo at nilapit ang sarili sa akin. Hindi mo alam kung gaano kabigat minsan ang mag-isa, Edward. Bulong niya. At ngayon, hindi ko alam kung tama ba na hanapin kong may makaramay. Tumayo rin ako. Hindi ko rin alam kung anong tama eh. Basta ang alam ko, matagal na akong may paghanga sa inyo. Pero alam ko kung saan ako lulugar. Dahil alam kong may asawa kayo. Pero ano, Edward? Pero kung papayagan mo ko, pwede bang ako munang maging kasama mo habang wala pang asawa mo? Pwede ba yon? Kasama? Anong ibig mong sabihin? Anya, kahit alam kong alam naman niya ang pinapahiwatig ko. Kasama sa lahat. Pati sa kama, kung gusto mo. Hinawakan niya ang braso ko. Mabagal at halos sabay ang bawat paggalaw namin. Para bang may humahatak sa amin papalapit. At nang magtagpo ang aming mga mata, wala na akong narinig kundi ang hinga naming dalawa. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nangyari ang bagay na pareho naming hindi pinlano. Hindi kailangan ng salita, hindi rin kailangan ng paliwanag. Ang mga kamay na dati magalang, ngayon humawak na may pag-aalangan ngunit punong-puno ng init. Ang pagitan naming dati malinaw sa hangganan, ngayon ay unti-unting naglalaho. Humantong kami sa silid niya. Pigil ang mga ingay dahil baka magising si Billy. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap, maaangkin ko ang babaeng matagal ko nang hinahangaan. Ang kagandahan niya ay matagal kong pinagmasdan dahil alam ko na baka isang beses lang to mangyayari. Dahil hindi naman talaga siya sa akin. Pagkatapos noon, matagal kaming natahimik. Wala ni isa sa aming nagsalita agad. Si Allison nakaupo sa gilid ng kama. Tila nag-iisip kung anong mangyayari pagkatapos. Ako naman, nakaupo sa tabi niya. Walang masabi. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang tunog ng bentilador at ang tibok ng puso ko. Edward, may nahon niyang sabi. Salamat ah. Huminga siya ng malalim at pinipigil ang luha. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Yung tipong may taong nakikinig, may nakatingin sa akin, hindi lang dahil naawa, kundi dahil naiintindihan ako. Ngumiti ako. Napalingon siya at tiningnan ako ng diretsyo. At ikaw, Edward, ano naman ako sa'yo? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero alam ko sa sarili ko, Ate Allison, na importante kayo sa akin. Tumango siya. Parang tinatanggap pero sabay tinatanggihan. Kung ganoon, delikado to kapag nalaman ng ibang border, tapos tayong pareho. Hindi ko naman sasabihin kahit kanino eh. Sagot ko. Pero paano kung may makakita? Paano kung bumalik si Joe? Hindi ko alam. Kaya imbis na sumagot, hinawakan ko na lamang ang kamay niya na nanginginig. Wala naman akong hinihingi, Ate Allison. Kahit wala akong mapala, sapat na alam kong minsan nakasama kita sa isang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Pinikit niya ang mga mata. Parang gusto niyang paniwalaan ang sinabi ko pero natatakot. Kung gusto niyong kalimutan, ate, tatanggapin ko. Pero ano? Tanong ko.
pero hindi ko kakalimutan. Hindi na siya nagsalita ulit. Tumayo siya at inayos ang kumot ni Billy na natutulog pa rin sa kabilang kama. Ilang minuto siyang tahimik bago muling lumingon sa akin. Umuwi ka na. Baka hindi na to gumising eh. Hindi na kayo makakapag-review. Tsaka alam ko, napagod ka, kaya magpahinga ka na. Napangiti ako at tumango dito. Kinuha ko na ang gamit ko at lumapit sa pinto. Pero bago ako lumabas, nagsalita pa siya. Edward. Po? Salamat ulit. Ngumiti ako. Walang anuman, Ate Allison. Lumabas ako ng unit at dahan-dahang sinara ang pinto. Sa labas, naroon lang ang madilim na pasilyo at ang mga ilaw ng pinto ng ibang border. Wala namang kakaiba sa paligid. Pero sa loob ko, alam kong may nangyari na hindi ko makakalimutan. Pagpasok ko sa sarili kong kwarto, naupo ako sa gilid ng kama. Wala akong naramdamang pagsisisi, pero may mabigat sa dibdib ko. At hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Sa pagitan ng dingding namin, naririnig ko pa ang mahinang ingay ng electric fan mula sa kabilang kwarto. Tila paalala na magkalapit lang kami pero dapat magkalayo. At nung gabing yon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa ginawa namin, kundi sa tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Mauulit pa kaya yon? Simula nung gabing yon, nagbago na ang lahat. Hindi na ako basta tutor ni Billy at hindi na rin ako basta kapitbahay lang. Kinabukasan nga noon, nagkahiyaan pa kami ni Ate Allison. Pareho kaming nag-iwas ng tingin pero sa bawat sulyap, para bang may unawaan na hindi na kailangang banggitin. Edward, salamat ulit ha. Sabi niya habang inaasikaso si Billy. Walang anuman po, Ate Allison. Sagot ko na halos pabulong. Mula noon, parang naging maingat kami sa bawat kilos. Kapag ando ng ibang border, halos hindi kami nagkikibuan. Pero sa tuwing tahimik ang paligid, may mga tingin at ngiti na parang lihim naming wika. Lumipas ang mga linggo, naging routine na ang pagtuturo ko kay Billy. Pero pagkatapos ng aralin, lagi kaming nauupo na magkatabi ni Ate Allison. Nagkakape o nagkukwentuhan. Doon, unti-unti kong nakilala ang ibang panig niya. Minsan, gusto ko nang umalis sa Maynila. Sabi niya, tahimik sa probinsya namin, pero hindi ko naman kayang iwan tong maliit naming hanap buhay dito. Mula nung umalis si Joe, ako na lahat. Mahirap, Edward, pero kailangang kayanin. Hindi ko maiwasang humanga. Sa labas, normal lang siyang ina, pero kapag nakilala mo ng mabuti, mararamdaman mong ang dami niyang binubuhat sa buhay. Siguro, ang lakas niyo talaga, no? Sabi ko. Napangiti siya. Hindi ako malakas, Edward. Natuto lang akong kayanin. Buhatin lahat. Kahit hindi ko na kaya minsan. Dumating ang isang linggong halos araw-araw akong nandoon. Si Billy tuwang-tuwa na sa pagbabasa. Kaya Edward, mabilis na ako ngayon oh. Oo nga ang galing mo na. Sagot ko. Si Allison nakatingin lang at nakangiti. Pero sa likod ng ngiti, ramdam kong may kung anong kaba. Lalo na tuwing magtatagpo ang mga mata namin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, napansin kong nakatayo siya sa may pinto ng kwarto ko. Edward? May nahon niyang tawag. Ate Allison? Oo, may gusto lang akong sabihin. Lumapit siya ng marahan. Alam mo, baka dapat bawasan muna natin tong ganito. Natigilan ako. Ganito? Tumango siya. Yung madalas tayong mag-usap. Kasi, alam mo na, ang daming tsismosa. Pero ayokong mawala ka. Ayokong umiwas ka ha. Nung marinig ko yun sa kanya para akong natunaw. Gusto kong yakapin siya pero pinipigilan ko. Dahil alam kong bawat kilos ay delikado. Pero bawat araw na lumilipas, Miss Love, alam ko, nauhulog ako kay Allison. Isang gabi, narinig kong nag-aaway sila ng asawa niya sa tawag.
Hindi ko sinasadya yun, pero rinig na rinig dahil pagitan lang naman ng dingding namin ay plywood. Hindi mo alam kung gaano kahirap dito, Joe. Sigaw niya. Pera lang ba talagang kaya mong ipadala? Hindi mo ba ako naiisip? Akala ko ba tapos na yung kontrata mo? Akala ko ba uuwi ka na? Matagal bago sumagot sa kabilang linya, pero malinaw ang huling sinabi ni Allison. Hindi perang kailangan ko, Joe. Kailangan ka rin namin. Kailangan kita. Pagkatapos nun, natahimik. Ilang minuto akong nakatulala. Hawak ang libro pero wala sa binabasa ko ang isip ko. Gusto kong pumunta sa kanya pero alam kong hindi dapat. Maya-maya, may kumatok sa pintuan ko. Si Allison. Pasensya ka na, Edward. Sabi niya agad. Medyo namumugto ang mata. Ang ingay ko yata kanina. Napalakas yung boses ko. Ayos lang, sabi ko. Tumango siya pero hindi siya umalis. Edward? Po? Pwede bang dito muna ako sandali? Ayoko lang mag-isa sa kwarto. Anya. Wala akong nasabi. Tumango lang ako. Umupo siya sa gilid ng kama. Tahimik siya. Ilang minuto kaming walang imikan, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng loob niya. Pasensya ka na talaga. Hindi ko alam kung bakit sa'yo ako palaging lumalapit. Siguro, sabi mo nga, kasi hindi mo kailangang magpanggap pagkapag kasama mo ko. Sabi ko. Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang sinasabi ang lahat kahit walang salita. At muli, may nangyari ho sa amin noon. Hindi dahil sa plano, kundi dahil parehong marupok ang dalawang taong matagal ng pagod. Lumipas pang mga araw, Miss Love, ang dating kaba naging parang normal na lang. Kapag may ibang border, magkaiba kaming lalabas. Pero sa gabi, madalas naming maramdaman na pareho kaming gising, nagbabantay ng bawat tunog. Edward, sabi niya minsan, nakakatakot pala yung ganitong pakiramdam, no? Lagi may kasamang pangamba. Pero di ba minsan, mas masarap pa yung bawal? Biro kong natatawa. Napailing siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin. Pero alam mo kapag kasama kita, nakakalimot ako. Isang hapon, habang papalapit ako sa apartment, may nahagip akong usapan ng mga boarder sa labas. Alam mo ba, sabi ni Ate Nena, madalas daw pumunta yung estudyante sa kwarto ni Allison. Oh, wala naman siguro masama dun, no? Nagtuturo lang naman yun kay Billy. Ano ba kayo? Lahat na lang binibigyan niyo ng mali siya. Sabi naman ng isa. Naku, ewan ko sa inyo. Baka naman may something sila. Dumaan ako, pero nagkibit balikat ako. Pero ramdam ko ang malamig na hangin sa batok ko. Sa Maynila, mabilis kumalat ang chismis, lalo na kung totoo. Kinagabihan nung pumunta ako sa unit niya, agad ko siyang sinabihan. Alam mo ba, may mga narinig akong kwento sa labas kanina. Napahinto siya. Akala ko walang nakakapansin. Marami ng mata, Ate Allison. Baka mapahamak ka. Tumango siya. Siguro nga kailangan muna nating maglaylo. Pero bago ko umalis, hinawakan niya muna ang kamay ko. Salamat, Edward. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung hindi kita nakilala. Ngumiti ako. Ako rin naman eh. Pero baka ito na rin yung tamang oras para tumigil. Alam naman nating dalawa na may asawa ka. Hindi siya sumagot. Sa mga mata niya, alam kong ayaw pa niyang matapos ang kung anong meron kami. Kinabukasan, dumating ang isang text galing sa kanya. Edward, huwag ka munang pupunta dito. Dumating si Joe biglaan. Naatulala ako. Parang biglang nawala lahat ng tunog sa paligid. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Sa labas, naririnig kong may malalim na boses ng isang lalaking ngayon ko lang narinig. Matigas, parang may edad na. Pamilyar sa kanya pero hindi sa akin. Si Joe, ang asawang matagal na niyang hinihintay. At ako lang yung estudyanteng kapitbahay na nagkamali ng minahal. Matagal kong tinitigan ang pinto ng kabilang kwarto. Isang buwan na rin mula nang dumating si Joe.
Pero parang kahapon lang nang huling magtama ang mga mata namin ni Allison sa maliit na mesa nila sa apartment niya habang natutulog si Billy. Noon, sa pandang titig para maintindihan namin ang isa't isa. Ngayon, tila napakalayo niya kahit magkatabi lang naman ang kwarto namin. Naririnig ko yung mayabag niya kanina. May binubuhat, para bang may sinusuksok sa mga maleta. Hindi ko na kailangan magtanong. Alam ko, aalis na talaga sila. Nung buksan niya ang pinto, nagulat siya nung makita niya akong nakatayo ron. Nakasalubong ko ang mga mata niyang pagod. Pero may ngiti pa rin. Pilit, parang ayaw magpakita ng lungkot. Edward, mahina niyang sabi. Gising ka pa pala. Tumango ako. Naririnig ko kasi yung kaluskos dito. Akala ko kung ano. Lilipat na ba talaga kayo? Tumango siya ng marahan. Lumabas ang buntong hininga. Uuwi na kami ng probinsya. Gusto ng asawa ko na magsimula. Doon daw. Hindi na raw siya babalik abroad. May halong pait ang bawat salitang yun. Alam kong hindi lang tungkol sa lugar ang gusto niyang takasan, kundi pati ang mga alaala namin. Ang alaala naming dalawa. Hindi ka man lang nagsabi. Sabi ko na pilit kong tinatago ang bigat ng boses ko. Akala ko kasi may panahon pa. Ngumiti siya. Pero kung sinabi ko sa'yo, baka mahirapan ka. Pati na rin ako. Tahimik kaming dalawa. Gusto kong magsalita pero natatakot ako na anumang sabihin ko ay mas makakasakit lang. Kaya tinanong ko na lang siya. Si Joe, ang asawa mo, okay na kayo? Tumango siya. Pinipilit, inaayos. Alam mo na, mga bagay na hindi madali. Mga bagay na madalas pag-awayan. Pero pinipilit niyang ayusin ang pamilya namin. Napayuko ako. Sa loob-loob ko, alam kong hindi ako dapat umaasa. Pero ang isang bahagi ko, yung pinakamatapat na bahagi, ay naghahangad pa rin. Kahit isang salitang magpapatunay na ako man, minsan, naging dahilan ng ngiti niya. Salamat, Edward. May nahon niyang sabi. Sa lahat. Sa pagtulong mo sa akin, sa pagtulong mo kay Billy, sa kabaitan mo sa amin. At sa mga sandaling hindi ko makakalimutan. Tumingin ako sa kanya. Bakit parang pamamaalam na yan? Pamamaalam na nga. Sagot niya, napilit na nakangiti. Hindi naman lahat ng dumadaan sa buhay natin kailangan manatili, di ba? Minsan, sapat na yung dumating. Gusto kong sabihin na hindi ako handa. Na hindi ko kayang mawala yung mga tahimik na gabi kung saan naririnig ko yung tawa niya sa kabilang kwarto. Pero nanahimik ako. Baka mas masakit kung pipilitin ko pa. Lumapit siya hanggang sa magkalapit na kaming dalawa. Ang amoy ng shampoo niya, yung panayad na samyo niya, lahat yun bumabalik. Para bang yung unang gabing magkasama kami sa mesa habang tinuturuan ko si Billy. Allison, mahina akong tawag. Mamimiss kita. Shh, pinigilan niya ako. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Joe, hinawakan niya ulit ang kamay ko ng mahigpit. Kung ibang panahon lang siguro, Edward. Bulong niya. Ngumiti siya, ngunit may luha sa gilid ng mata. Kung ibang panahon, siguro hindi kita kailangang iwasan. At doon, naramdaman kong tapos na talaga. Bumitaw siya ng dahan-dahan. Parang pinipilas ang isang bahagi ng sarili ko. Lumakad siya pabalik sa kwarto nila at marahang sinara ang pinto. Sa huling saglit bago yun tuluyang magsara, nagtagpo ulit ang mga mata namin. Wala nang halik, wala nang haplos. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nakabukas na ang pinto ng kabilang unit. Wala nang laman. Sa may mesa nakita ko may nakapatong na sobre at pangalan kong nakasulat. Edward, salamat sa pagiging mabuting kapitbahay at kaibigan. Ingatan mo laging sarili mo ha. Sana balang araw, maging guro ka na kagaya ng pangarap mo. At kung sakaling magkita ulit tayo, sana masaya ka na. Allison. Basa ng luha yung gilid ng papel. Lumipas ang mga araw, balik sa dati ang tahimik kong kwarto. Pero parang may kulang na.
Bawat ingay sa labas, bawat yabag ng bagong umuupa, lagi kong inaasahan na sana boses niya yung marinig ko. Pero wala na. At siguro ganun talaga. May mga tao talagang darating para turuan ka kung gaano kasakit magmahal ng mali at kung gaano kabigat ang magpaalam kahit walang kasalanan ng puso mo kundi umibig. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga module ko sa mesa, napatingin ako sa maliit na drawing ni Billy. Ako at si Teacher Edward, nakasulat sa likod ng papel. Nakangiti kami ron, hawak ko ang Crayola, hawak naman ng nanay niya ang kamay ng bata. Pinatong ko yun sa ilalim ng lampshade. Ngumiti ako. Siguro tama siya. Hindi lahat ng dumarating kailangang manatili. Pero may ilan, kahit lumayo, mananatiling alaala na lang sa pagitan naming dalawa. At doon ko lang tuluyang tinanggap na tapos na kami. Pero hinding-hindi ko makakalimutan kailanman si Ate Alison. Ito po ang mikling karanasan ng aking buhay pag-ibig. Maraming salamat po Miss Love sa inyong pag-ere ng aking mixing kwento. Muli, ako po si Edward na isa ng ganap na guro ngayong kasalukuyan.